Hindi kilalang brand ito ng sapatos, pero nung nasubukan ko ng itakbo, wow, hindi ko ine-expect na magpe-perform siya ng maayos. So, pag-usapan natin kung ano ang naging performance ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng Chowdan Sport para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito na review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. So ito guys ay ginagamit ko sa lahat ng speed workout tulad ng interval, tempo at fartlek. At yung pinakamabang takbo ko dito ay nasa 16.56 km interval workout. Sa tuwing gagamitin ko to sa speed run, excite akong gamitin kasi hindi ako nagkaroon ng problema sa kanya. Ang sarap niyang itakbo sa mabilis na pace. Sa 16 km speed run ko dito, hindi basta-basta dumadapa yung midsole nito. At hindi nawawala yung pagiging malambot at responsive ng midsole. At hindi lang yon, hindi ako nawawala ng balanse gamit ito habang tumatakbo ako na mabilis hanggang sa matapos yung 16 km speedrun ko. Talagang sasamahan ka niya sa lahat ng takbo mo. Pero hindi ito pwede sa trail. Ito ay pang road race. Bago natin ipagpatuloy yung shoe review, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe na rin ako. Wala namang bayad to. Maraming salamat. Kapag inihipo ko yung midsole, ang soft niya. Mararamdaman mo yung pagiging premium ng midsole nito. Napaka-aggressive din ito kasi malakas yung response niya dito sa my forefoot. Parang pinaforce ka niyang mag forefoot strike. O kung halimbawang forefoot strike ka, may enjoy mo ng gusto ito. Hindi umiinit yung paa ko sa footbed niya, hindi rin dumudulas, at hindi rin dumudulas yung heel ko dito sa may bandang heel part. Kahit na minimal lang yung nilagay nilang foam dito sa may collar lining. Dahil sa meron itong maayos na lacing system na merong 10 lacing holes. Ang dami. Pwede mong i-customize yung pagtali sa kanya kung saan magiging secure yung paa mo. So ito guys ay nasa 78 kilometers na yung natatakbo nito. Tingnan nyo guys yung kanyang rubber outsole. Nandyan pa yung mga pattern at yung tatak niya. Naitakbo ko na rin to guys sa basang kalsada at makapit naman siya. Yung naunang video ko dito ay hindi ko pinakita yung insole. So ngayon, papakita ko sa inyo guys. Ayan. Manipis lang yung kanyang insole. Meron siyang support dito sa arch. Tapos, tingnan nyo guys yung loob. Isa pang nagustuhan ko sa sapatos ng Chowdan ay ang gaganda ng colorway niya. Kitang-kita sa kalsada. Isang araw nga naglalakad ako at may isang taong lumapit sa akin at tinanong kung anong brand ng sapatos yung gamit ko kasi malayo pa daw ako ay kitang-kita niya yung sapatos ko. So nandito guys yung isa pang colorway niya. Tingnan nyo guys. Maganda talaga ng mga box nila. Sinuot ko na rin ito ng isang beses. At color orange siya. Ganda na ano. Iba yung kanyang logo dito. At nandito yung logo ng Chowdan. Ganda no. Ayan. May kasamang sintas. Ito yung pang training. At ito yung gagamitin kong pang race day. So ito guys ay hindi mo na kailangang i-break-in. Naka-ready na ito sa lahat ng sasalihan mong race event. So pag-usapan naman natin guys ang cons nito. Dahil sa naka 78 km na yung natatakbo nito, nakitaan ko yung midsole nito ng bitak-bitak. Ayan guys. Tingnan nyo din dito sa kabila. Malalaki na yung mga bitak-bitak. Dahil siguro sa pagiging malambot nito, medyo na-compromise yung durability.
ng midsole niya. Hindi ako sure kung ilang marathon races ang kaya nitong foam. Parang ibang brand ng sapatos na sa sobrang lambot ng midsole, mga 5 or 6 na marathon races ay hindi na pwedeng itakbo ng marathon. Pero hindi ko ito guys nakitaan na merong natatanggal na dikit sa kanyang midsole. Matibay naman yung pagkadikit sa midsole. Tapos yung tang niya guys ay merong malalaking butas. At possible na pwedeng pumasok dito yung maliliit na bato. So kung meron akong hindi nabanggit na kailangan yung details, i-comment nyo lang at sasagutin ko ito. At kung halimbawang interested ka sa sapatos na ito, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat and run safe.